Ay, good morning mga ka-chismosa. Monday ngayon mga diday, Monday. Oo. Tayo magkape. Kape. Tayo magkape kay Monday ngayon diday. Kaso mukhang hindi siya maaraw. Kita mo, madilim-dilim ang ano. Kasi dilim ang iyong singit. O, diba? Umiitim na diday. Ako, Diyos may. Pero wala ang araw. Kaso hindi mailamig kay mainit pa din diday. Dahil dyan sa ating mga pagkichismisan na dahil tungkol sa mga itim na singit, tayo na ang mag-chismis, chikahan. Chismis, chikahan. Chismis, chikahan tayo diday. Kaya minaalala. Kaya alam naman ako minaalala ko. Dahil yan. May chismis ko rin agad. Aray ko. Alam naman, kahit naman di ko nakikita ang mga alaala kong mga pangalan, basta na aalala ko na, alam ko yun dati. Okay. Madami pa naman ang mga kachika ko. Kaya dinadala kita kasama ko bilang isang chismis chikahan. Na, alang, kapit tayo. Yun, kaya minaalala kasi ako diday. May nakilala kasi akong lalaki na noon pa eh. Simulat sa pool noon pa, kilala namin siya. Magkakaibigan namin siya. Mabait siyang tao, mabait. Tapos, mahilig siyang magtrabaho. Hanggang dumating sa time na gustong-gusto niya makarating sa ibang lugar. Yung, kunyari, ibang bansa, ganun. O, talagang pinag-push niya agad ang sarili niya para makapag-abroad. Yun, nag-abroad siya. Tapos, nauwi naman siya ng Pilipinas kung magpapasyal, sa mga kamag-anak niya, napasyal niya. Masaya talaga dati ang panahon. Yung nag-kismis. Yung pamilya niya, inaan niya, pinapasyal niya, ganyan, pinapasalubong, ganon. Tapos, bumalik ulit siya sa ibang bansa. Yung pala, kasi sobrang higpit niya dati sa parents niya sa pagiging jowa-jowa, ayaw ng tatay niya, ayaw ng nanay niya. Ayaw dumating sa time na siya, mahilig talaga siya makipag-relasyon. Oo, napakahilig niyang makipag-relasyon, pero never pa niya munang makaisip na magkaroon ng asawa. Dahil sa gustong-gusto niya talaga sa sarili niya, dream talaga niya na gusto magkaroon siya ng sarili niyang anak. Oo, ngayon, sabi na naman. So ngayon, nangyari nun, ginagawa niyang masaya ang kanyang sarili para magkaroon siya ng relasyon. Ngayon, binibigay niya lahat ang inaano niya para maging masaya siya sa relasyon sa isang babae. Kaso, sa totoo lang, nasasaktan siya palagi kasi lagi siyang naluloko. Kaya hindi rin siya nagiging swerte sa magkaroon ng sariling asawa o magkaroon ng anak. Ewan lang, hindi rin niya alam sa sarili niya. Kaya sobrang malas na malas sa mga ganyan kung anong problema ba. Pero, pag meron siya nakakarelasyon, kumbaga naisipan niya na once nagkaroon siya ng girlfriend, kung sino man yung mabuntis, parang doon siya pupush para magkaroon ng kasal. Ganun. Kaso, dahil sa ending na yan, wala rin siya nagkakaroon ng anak. Ganun. Diba, kung sa panahon na ito, hindi naman natin kailangan lagi magkaroon ng anak kung gusto natin maging seryoso sa isang tao. Kaso, karamihan kasi ng iba talaga, gusto talaga magkaroon ng anak. Ganun talaga ang Diyos. Kung ayun talaga binigyan ng Diyos, wala tayong magagawa, di ba? Ngayon, gumawa ulit siya ng paraan para magkaroon siya ng sarili niyang, para magkaroon siya ng sarili pamilya, pagkaroon siya ng anak. Ngayon, lahat siguro, nabigay niya na sa lahat ng nakarelasyon niya, pero ang ending, ganun pa rin. At isa pa, malas din siya sa mga nakakarelasyon niya. Yung pag meron siya naging girlfriend, kung binibigyan niya lahat, pag nauwi siya ng Pilipinas, magbibisita sa girlfriend, as in, pupunta rin sa pamilya. Alam mo, bit-bit lahat ng halos ng pasalubong, kahit budget, ibibigay niya lahat para lang makatuluyan yung babae. Kaso ang ending, wala siya nangyayari. After na year, nagkaroon na naman siya ng panibagong ano. After na yun, nagkita ulit sila ng panibagong uling babae. Pinush niya lahat, binigay niya lahat. Yung kinikita niya, yung matupad nilang mga pangarap niya magkaroon ng bahay. Binibigay niya lahat. Dumadating siya sa time na nakakalimutan niya yung pamilya, na ibigay lahat para sa mga pamilya niya, sa sarili niyang mga pamilya. Hindi niya nabibigay kasi nga gusto niya makatuluyan yung babae. Kaso, kaya ang ending, hinahayaan siya ng kanyang mga kapatid o pamilya sa ginagawa niya. Kasi sarili niya yan, pamilya niya yan. Ay, kumbaga, sarili niya para gusto magkaroon ng pamilya. Kumbaga, hinahayaan na lang din siya ng mga kapatid niya sa mga ganyang ending ng mga trip-trip niyang ginagawa. Kaso, ang ending, hindi naman siya totoo sa mga gusto niya mangyari sa buhay. Kumbaga, marami nang pinush sa kanya ng mga pamilya niya na kung ano dapat gawin sa kulang na lang na kutusin ang ulo niya, ang utak niya para makapag-isip ng ayos bilang lalaki. Kaso, parang naging babaero dahil nga gusto niya magkaroon ng anak. Kaso, ang ending yan, ang pagiging isang relasyon, hindi mo kailangan isipin na magkaroon muna ng anak. Kasi hindi mo naman sabi na Diyos kung magkakaroon ka ng anak o hindi. Mas maganda pa rin, magtuluyan sila ng mahal ng tao. Kung mahalin mo yung isang tao, ang makarelasyon mo, maging masaya, maging magandang relasyon nila, maging masaya habang buhay. Kaso sa mga katangahan niya dati, marami din na nagloloko sa kanya. So dumating sa point na, at least dumating siya sa point na uutak din siya, kumbaga, naginamit na rin niya yung utak niya. Kumbaga natupad pinagalitan niya yung sarili niya sa mga ginagawa niya. Kasi sa dami-dami ng pagkakamali niya sa sarili niya, nag-focus ulit siya sa kanyang mga pamilya. Pasalamat din naman yung mga kapatid niya kasi nga, nakakatulong talaga. Tapos, naging masaya sa mga kapatid niya kasi may mga nangyari naman about sa kanya na magkaroon ulit siya ng karelasyon. So, ginawa ng mga pamilya niya, hinayaan siya. Kasi choice nila yan ng mga kapatid din. No choice, kasi may sarili siya eh. Kumbaga wala pa siyang sariling pamilya. Kaya nagmahal na naman siya ng panibagong babae. Hindi siya nag-abroad. Ngayon, kumbaga hinayaan na lang ang pamilya ng mga kamag-anak niya na pinabayaan na lang siya na magkaroon ulit ng panibagong relasyon. Ngayon, sa awa naman ng Diyos ngayon, nagkaroon siya ng babae na naging asawa. Naging mag-asawa silang dalawa ng kanyang karelasyon. Kaso, hindi sila pwedeng ikasal. Kahit naman gusto nilang maging kasal, hindi sila pwedeng ikasal. Kasi yung nakarelasyon niya, may mga anak na. Ganun, nagkaroon na ng mga anak. Kasi nga, nagkaroon ng isang asawa dati. Naging kasal siya dati. Yung babae, naging kasal dati sa isang lalaki. Kaso, nagkahiwalay na sila nung relasyon. Wala na yung inasawang lalaki, yung unang asawa. Wala. Ngayon, hanggang sa dumating sa time na
Kahit baga inalagaan yung mga anak niya, nag-abroad din yung babae. O nag-abroad. Kasi alaga niya yung mga anak. Talagang kinover niya ang sarili niya na makapagtrabaho sa ibang bansa para para matulungan yung mga anak niya. Kasi marami, alam ko na yung 2 at 3. Kaya yun, napakaswerte rin naman naging trabaho niya sa ibang bansa. Ngayon sa ending, maging maganda ang relasyon nilang dalawa. Kasi nagkita sila. Yun nga lang ang naging doon, ang pinakapangit lang ay nagkaroon yung babae, naging kasal kasi dati. Kaya simulat gusto nilang magpakasal silang dalawa. Hindi sila makapag-asawa kasi si babae hindi pa siya ganun ka-push na mahiwalay ba kasi nakasal nga siya, di ba? Hindi naman tayo sa ibang bansa na magbayad ka lang ganyan, makakapaghiwalay kayo. Hindi. Ang para sa kanilang dalawa, maganda yung relasyon nilang dalawa. No choice na sila kung hindi sila pwede ipakasal kasi nga hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali para matanggal yung kasalan ng dati, di ba? Para makapagkasal ka sa panibago niyang minahal na relasyon. Ganun talaga ang buhay dito sa Pilipinas, kaya hindi lang porket umayaw ka na ng iba tapos magkagusto ka ng panibagong pakasal ka na, kaya hindi na matagal sa ibang bansa. Yun na lang, kaya maganda na lang doon, naging masaya silang dalawa, sama silang dalawa sa isang bahay at trabaho sila, kahit na medyo may mga edad na sila, naging maganda yung relasyon nila kahit na gusto ng lalaki at gusto magkaanak. Kaso, ginawa naman nila lahat ang dapat nilang gawin para magkaroon na uli ng anak. No choice na talaga. Ngayon talaga yung life, tinanggap na lang din nilang dalawa. Ang mahalaga sa kanila, lagi silang kasama at mahal nila ang isa't isa. Simula noon nang kita sila hanggang sa ngayon. Yun, kaya masaya silang dalawa at gusto nilang uwi ng Pinas para sila ay pahinga na lang sa Pilipinas. Yeah, God bless sa kanila. God bless na God bless. Kahit na hindi magkaroon sila ng panibagong anak, okay lang yan at mahalaga. Maganda sa kanila mag-asawa. Kaya yun, goodbye na. Dahil dyan ay tapos na tayo sa chismis, chikahan. Chismis, chikahan. Goodbye, tapos na. Yun lang. Chismis.